Radyo Eskwela sa Gulayan, isang espesyal na programang pangradyo na naglalayong maghatid ng mahahalagang informasyon tungkol sa iba't ibang paksa na may kinalaman sa pagtatanim ng gulay, handog sa inyo ng High Value Crops Development Program ng Kagawaran ng Pagsasaka dito sa Lambak ng Cagayan. Heto na po ang ating Radyo Eskwela sa Gulayan, Radyo Eskwela sa Gulayan. Tiyak na ulat ang ating bayan. Kaimbang agsapa ken narangaya panagtalon tanap ti Cagayan. Aldaw ti Martes petsa 24 ti bulan ti Hulyo tawen 2012. Mauding aldaw ken maudi alawas ti espesyal nga edisyon ti Radyo Eskwela sa Gulayan. Dito'y programa tayo magsasakang Pinoy nga insagot ti High Value Crops Development Program ti opisina ti Departamento ti Agrikultura dito'y Region 2. Ken sabali man na nagundaway pagyamanan tayo ti na Marswa ti napalaos panagayat na dito'y programa tayo tanadanon tayo ti pagultimuan ti pag-eskwelahan tayo ti tangatang may panggep kadagiti nagduduma awagas ken alagaden ti panagpatanor kadagiti nagduduma anat nateng partikular kadagiti papakbeten dito'y Region tayo. Napalaos si panagyaman to'y pagayamyo kasamang Rod Sunigo kadagiti swamin asimursurot ti kada edisyon to'y pag-eskwelahan tayo di tangatang manipod irurugi panagngalay ken aging kaita malepasen ti pag-eskwelahan tayo ti tangatang. Kas na ibagami kagabsat agyaman kami ti ado kadagiti nagipat patulod ti teksta dito'y programa tayo nga uray saan tayo apatinayon anadakdakamat ida ti tangatang inkagumaanan met to'y programa tayo binigbig ken sinungsungbatan tunggal text anawat ti programa tayo anaggapo kadagiti ipatpateg tayo nga nanep nga dingdingeg iti kada na sapa apaset ti bigat. Agyaman pa ito'y programa tayo partikular to'y pag-eskwelahan tayo ti tangatang nang nangruna kadagiti nang sursurot ti kada parang ken nang ibat bato ti sungbatda kadagiti salsaludsod may panggep kadagiti leksyon. Manen naman ti programa tayo nga uray kaskasano ket adan ay latiw na asang kabasit nga adal ken panglagagan may panggep ti panagpatanor kadagiti sumagmamano anat nateng asinakop ti pag-eskwelahan tayo. Ken babaen met kadagitoy maaramat a sursuro ken sumagmamano a panglagagan ti panagmula tinat nateng ket mapasaya at tiwagas ti panagpatanor ken madadaan ti agtultuloy a pagtaudan ti suklay anateng mapado ti apit ken manayunan ti mapastrek ken matgidan dagiti agmumula. Radyo Eskwela sa Gulayan, Radyo Eskwela sa Gulayan. Tiyak na ulat ang ating bayan. May palagip nga idi maluktan to'y pag-eskwelahan tayo ti tangatang gagayem ken kakabsat mi ket nangigan tayo ti mismo abuses ti Regional Coordinator ti High Value Crops Development Program ti opisina ti DA Regional Field Office No. 2 dito'y rehiyon tayo ngawan sabali no saan ani Mr. Robert B. Olinares. Kaya't manen nga ipangeg ti programa tayo ti buses ni Apo Robert Olinares tapno idanon namanen dagiti nangruna unay ngayon tayo maamuan may panggep pailaeng ti agdama programa ti High Value Crops apakairamanan dagiti lowland vegetables ken natnateng apapakbeten asinakop toy agturpusen a pag-eskwelahan tayo ti tangatang. Agserbi ko mga gagayem nga information refresher kadagiti nakangegen ti panangilawlawag ni Mr. Olinares ken additional wenno nayon nga impormasyon met kadagiti dadduma agagayem tayo diti programa asaan pay anakangeg ti buses ni Apo Olinares tapno maamuan damet ti agdama apagan anayasan tinasawa programa ti panagpatanor tinatnateng ken prutas dito'y bukod tayo areyon. Kakabsat nga dumdumngeg iti programa tayo nga School on the Air itatanga bigat ket anya iti kung kuna tayo nga High Value Crops Development Program daytoy ket programa ti Department of Agriculture may nga banner program daytoy Apo nga may sakit priority iti department nga mga tugon kadagiti daduma nga pagsayaatan iti agrikultura
kas pangarigan iti food security, poverty alleviation, and sustainable growth. Then kayat ni pay apo nga iti may promote ko iti production, processing, marketing, and distribution of high value crops. So dayto apo ti may nga mandate na di high value crops development program. Ti programa apo ket adda pay iti vision na. Isu datay kung kunatay nga productive farming community nga dayto ket isay-sayang kat amin nga agmulmula iti natnateng prutas kinanyaman nga high value crops ket kasama dito nga programa. Ket ti may nga mission na apo ket dayto ibagbaga tayo nga empower high value crops producers tapno matenta iti food sufficiency ken economic growth. So dayto apo na dumdum kay tatanga oras dagitoy ibagbaga tayo nga mandate, vision ken mission iti high value crops development program. Ket ti may sa kadagiti goal iti programa apo ket increase production, income and livelihood opportunities among small producers. So ti target tayo apo dagiti babasit nga produce garden ket dagiti agmulmula iti prutas ken anyaman nga dagiti kung kunatay nga industrial crops kagaya iti kape ken kakao. Then access to affordable, safe and healthy foods. So dahil iti may nga goal tayo apo tapno may kantay mo't iti napintas ken datay ko natay nga safe kamuyo apo ti no may panggap iti gulay ken prutas dapat na ito iket mabalbaling ket organically grown. Yan. At damot iti upat nga pillars dati programa tayo apo. So ti bagbaga tayo nga productive and healthy soils. Iso dati kunada nga may nga pillar na dati ti daga. Iso ti land. Then ti may kadwagat dati small producer. So ti kahit nakasawan, ma-organize ko madagitay interested and competent farming communities. Tapno admadaan tayo iti nasaysaya at nga pinakaya si dagdato nga assistance kadagiti manlalon tayo mulang nang runa dagitay agmulmula iti natnateng prutas ken dumapay. Then tayo pa ko natin nga support system, appropriate technology, functional support services ken structure. Iso dagiti apo ti high value crops development program ket agad nga duma nga component na. Iso datay kun tayo nga production support services. Iso datay pakainaigan iti panagited iti bukal ken planting materials adamot ti kung kunatay nga farm equipments, small farm equipments, mangmangted tayo apo iti dagitay kasla head tractor adatay pay dagitay kung kunatay nga farm facilities, datay greenhouse, rain shelter, datay kunatay nga windmill, ken dumapay nga irrigation systems. May sapay apo nga component na dayto ket iso datay kung kunatay nga post-harvest equipments and facilities. Iso dagitay kunatay nga multi-crop thresher, adapay dagitay bagbagatay nga seed storage, kasama pa datay post-harvest equipment, uno processing equipment, ken datay other infra. Iso dagiti kung kunatay nga roaster, di haller, di parpar. So dito apo dagiti appropriate technology functional support services and structure mga itunggap iti may sa kadagiti pillar iti high value crops development program. Iti may kapatapo kadatay legal policy enabling environment of production and competition. Dati kung kunatay nga datay importation na dagiti policy may panggap iti panag-credit iti seed grower unos accredited nursery operators tapno ti maited kanya tayo nga mamulmula wala mag-agatang tayo nga planting materials ket certified kumaapo iso nga daytoy ti maysa nga dati kunami nga legal policy nga ti Department of Agriculture accredit ta iti nursery operators ken seed growers nagproduce iti high value crops nga may mulmula dagiti manalon tayo. Anyamot dagiti target service areas. Dito apo kiti number 1 nga pukpukaw mi ti Department of Agriculture ket dagiti convergence areas. Amuyo ti convergence areas apo ket dito ket hala nga Department of Agriculture may sa kadagiti mangi pupus dito nga programa kasama tayo ti Department of Agrarian Reform may panggap iti panagitud iti titulo ti daddaga kanyanyaman dagitay daduma pa nga problema may panggap iti pagmulmulaan iti high value crops kasama tayo mo ti DNR amuyo ti DNR apo dagiti idle lands nagadu dagiti idle lands nga subsuportaron ti DNR nga nabalinmat nga pagmulaan iti high value crops kasla kadagitay sikunata yung CBFM di community based program iti
forest management iti DNR, datay ISF nga kuna tayo, Integrated Social Forestry, ken datay kung kuna tayo nga other programs iti Department of Agriculture. Dati apo ket may sa kadagiti na identifying areas tapno dati talo nga agencies ket agtitinulong tapno may sa katuparan dagiti napintas nga pagprodusan kadagiti high value crops. Then may sa kadagiti target service area ket the strategic production zone. So dati kung kuna tayo nga noon yaman dagijay napintas nga pagmulmulaan iti natnating pagmulaan iti prutas ket dati iti intay kitaan nga matulungan nga dapat may kan kuma iti assistance tapno mapintas iti produkto ken ket kung kunatay mo datay dapat within the agroclimatic condition and conducive to production. So dagiti kung kunatay existing production strategic production zone. Isu nga no dumaga datay kung kunatay nga zoning nga lumabalbalin no kadagiti areas nga napipintas nga pagmulaan dapat kumaket nakakonsentrate tayo focus kunata ano iti maysa nga munisipyo no maysa nga barangay ket timulmula na puro gulay dapat puro gulay laeng ti may mula tapno makita tayo iti epekto may panggap iti production kinda tayo kung kuna tayo nga presyo amuyo ti problema tayong nadaduma apo ket no adda ti nakakita nga napintas ti mula tatta uno presyo tatta nga tawen amaaminan kahit na mula tinapinta dito dahil nga klase nga mula tayo na tayo nga dapat may kan iti zoning iti pagbumulaan iti nga klase iti high value crops. Then may sa kadagiti target service area po ket dati kung kuna tayo nga farm households included the farm household areas are backyard farm, small farm areas not over 5 hectares, fruits and plantation crops for vegetables and primary source of income. Idi ti kitkitain tayo lang idi ngamin apo dagiti plantasyon pero itatan dagiti small household farm. So kasama mo tin natay kung kunatay nga backyard farm tapno amuyo apo so nga don ti gulay dapat ti maysa nga agmulmulay ti mais wenno pagay at dapat ti backyard farms na wenno vegetable backyard garden. Tapno amuyo apo ti maysa kadagiti requirement ada iti vegetable backyard garden mo according dagiti nagsuksukisok 70% apo iti aggapo ti gulay ket supplyan na iti tingko natay nga kusina tayo. So lumabalbalin instead nga gumatang kay ti gulay dapat agmuna tay itay backyard tayo. And then small farm areas which not over 5 hectares. So kuna apo ni compare tayo iti high value crops iti mais no pagay nga basit lang tinamulaan dakkel nga amang iti maalam iti high value crops kaysa kadagiti daduma nga commodities tayo. So dati apo ti may dagiti target service areas ti high value crops ulitet convergence area strategic production zones ken farm households. So dati apo ti target service area iti high value crops. Anya nga imot dagiti priority commodities iti high value crops development program. Ati kapag paisonan na apo ti region to ket sangapulo ket may sansa datay kunatay nga priority commodities tayo iti high value crops. Umuna-una datay kunatay nga industrial crops kasama tayo iti kakao ken kape. So dati kakao ken kape apo ket may nga industrial crops ngem dati kape naka-concentrate ijay convergence area tayo ijay Isabela. Dati kakao, marugyan tayo tatangatawen, iso dati may concentrate mo dito'y Cagayan province. So ti vegetable, adu nga klase ti vegetable nga ibagbaga tayo apo, tayo kunatay nga lowland vegetable, iso dati pinakbet type. Iso dati tayo mulmula tayo nga, kung kunatay nga kay batugan iti tarong, sili, kamatis, kinda dumapay, basta ito kunatay nga pinakbet, iso dati ti lowland vegetables. Adamot ti highland vegetable iso dati ko na tayo nga chop suey ken salad type adamot ti spices tayo dati onion ngayon mula tayo ijay aritaw na biskaya ken garlic nga very popular ijay Batanes. So kasama mo dati indigenous vegetable iso dati kung kuna tayo nga marunggay saluyot labong pero itata ti concentration iti region to ket mag-umpisa tayo pailang ijay marunggay tamuyo ti marunggay apo adu ti maited na nang runa iti vitamina, mineral,
Kasi base din na nagiti facts nga makikita mi nga pakay iti marunggay tengunadan no nagsida ka kano ti marunggayan aming nga klase nga gulay ket nakanmon. So dayta napintas dayta nga gulay apo. So namnamain mi nga every household kumaket adda iti marunggay na. Then dati ko natay nga fruits. Tay ko nada based on local priorities sa katotohanan lang apo ti region 2 ket ti ipukpukaw tay nga fruits tayo diti region 2 ket tay ko nami nga goyat mi nga introduce dati exotic fruits kasla iti rambutan, lansones, durian ken mangosteen. Ken dati ko natay nga pitaya dati dragon fruit apo. Ta muyo napintas ti opportunity ken potential iti dragon fruit dito yung region 2. Then dati ko natay nga local priorities amuyo apo ada barbaro nga variety tayo nga pomelo, dati ko natay nga lukban, dati abulog sweet Siamese pomelo nga dati ket na produce dito yung region 2. Barbaro lang nga na-aprobaran iti National Seed Industry Council nga dati ket na compare mo iti nagiti performance ti naduma-duma nga varieties iti lukban kagaya iti Davao pomelo wenno dati kung natin red chandler mas napinpintas iti performance na dito apo is yung nga lang ang color nito ay white hindi na red yan. Then adapay iti banana dati kung natin nga staple food crops and legumes iso dati kung natin nga banana dati ti maysa nga ipukpuk kami dati banana ket ti variety na ket kardaba wenno saba adamot ti produkto tay nga adlay dati barbaro nga commodity apo ket kayat mi nga ma-introduce dito yung region 2. Pero dito adapay lang iti piloting, hampay lang commercialized ti problema po ka dito ket naggapu diyan Mindanao, i-adapt tayo pa lang dito yung region tayo. Then adamot apo dati yung bagbaga tayo nga soybeans, organic soybeans, amuyo apo ti soybeans ket may sa kadagiti kapipintasan nga paggapuan iti plant protein, nga to iti protein na dito apo ken hala nga para iti for food mabalin mo't iti feeds amuyo yang apo na kaaduan na nga i-process dagiti feed processing tayo no tayo processors tayo ket dati aga po ijay imported nga soybeans ket soybeans laang data apo then adapay dati root crops iso dati sweet potato dati napintas nga variety tayo ijay batanes ken dati ko natay nga ubi. So, ikantay iti importansya na dito apo, tagito ket staple alternative staple food iti high value crops. So, para mabawasan tayo iti consumption iti pagay, wenno rice, dapat agmuna tayo kadagiti root crops apo. Ket dayta apo dagiti may panggap iti high value crops, dayto nga programa ket na-aproban gapu iti Republic Act 7900. So dayto ikat may isang nga i-implementar ti Department of Agriculture. So dagiti apo dagiti objectives kadagiti vision mission ken goal iti high value crops ket no nyaman pay dagiti kayat yung mamon may panggap ti programa siguro mas napinpintas nga ag-contact kay kadagiti ito regional office unang iti research outreach station tayo ta dagiti ket makaited information may panggap dagiti intervention, una assistance nga may titi programa tayo ti High Value Crops Development Program dito yung Region 2. Tulong sama-sama. Dayta kakabsat mi, kapulso mi, kapamilya mi, ken kasanggami. Dito yung programa tayo, ti Information Refresher, may panggep ti programa ti HVCDP dito yung region tayo. Ket kas insingasing niya po Robert Olinares, no daman kayat tayo amamuan, may papanti agdama a programa ti HVCDP, kontaken tayo lang to pisina ti DA Regional Field Office number 2, nang nangruna dagiti research outreach stations tinaso ang opisina, no may papan kadagiti intervention, when assistance ang maididiyaya kadagiti agpatpatanor tinatnateng. Oras na met, papagayam mi nga alawaten tayo kin ni Miss Barbie Lagahet,
Ti danon na nga update, may naig kadagiti na palabas apa premyo winners diti Radyo Eskwela sa Gulayan. Asino ken taga nagiti winners tayo, Miss Barbie? Isang napakagandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig dyan. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan dahil alam ko pong matutuwa kayo ngayon sa aking i-anunsyo na alam kong matagal nyo na pong pinaka-aabangan. Heto po ang iyong lingkod, si kasamang Barbie. At sabi ko nga po kanina, ang aking i-anunsyo ngayong umaga ay ang pinakamatagal nyo na pong pinaka-aabangan, ang pinaka-exciting at isa sa pinakamasayang portion ng ating programang Magsasakang Pinoy. Ito nga po ay ang pag-aanunsyo sa ating SOA Question and Answer pa Premyo Winners dito sa Radyo Eskwela sa Gulayan. So, excited na po ba kayo? Ayan, so bago po natin i-anunsyo ang ating mga mapapalad na nagwagi sa ating SOA, ay i-acknowledge po muna natin yung mga nag-text. Ang ating i-anunsyo po dito sa Himpapawid ay yung mga nag-text dito sa ating programa noong May 28 hanggang June 8, 2012. So pakinggan po ninyong mabuti ang inyong mga pangalan. Ang mga nag-text noong May 28 hanggang June 8, 2012 ay sina Edmar Ikin ng Sentro Amulong, Cagayan, si Mr. Josenilo Baliwag ng Solana, Cagayan, Daisy Duran ng Kabuluan, Alcala, Cagayan, si Marita Ancheta ng Kabuluan, Alcala, Cagayan, Josefina Talang ng San Roque, Peña Blanca, Cagayan, si Mr. Geoffrey Lantano ng San Pedro, Alicia, Isabela, si Milagros Reyes ng San Mateo, Isabela, Derwin Agbayani ng Magapoy, Bayombong, Nueva Vizcaya, si Ma'am Emelita Dumayas ng Bayombong, Nueva Vizcaya, Evelyn Agkawili ng Paranum, Lalo, Cagayan, Martin Domingo ng Rojas, Solano, Nueva Vizcaya, Mary Jean Manglalan ng San Mateo, Isabela, Fernando Tasi ng Tuguegarao City, Cagayan, Pedro Castillo ng Rojas, Solano, Nueva Vizcaya, si Mr. Wilfredo Crisostomo ng La Torre North, Bayombong, Nueva Vizcaya, si Gloria Balasun ng Cordon, Isabela, si Mr. Ferdinand Marinas ng Murong Bagabag, Nueva Vizcaya, Merlita Padilla ng Bayombong, Nueva Vizcaya. Nag-text din po sa atin si Mr. Crisanto Llanos ng Daramuangan Sur, San Mateo, Isabela, si Dominga Lantano ng San Pedro, Alicia, Isabela, Sixto Bacani ng La Torre North, Bayombong, Nueva Vizcaya, Dominga Cabalza ng Taga Tuguegarao City, Cagayan, si Teodoro Reyes ng San Mateo, Isabela, at nag-text din po sa atin si Mr. Edmund Baliti ng San Carlos, Echage, Isabela. Ayan, sila po ang mga nag-text dito sa ating programa noong May 28 hanggang June 8, 2012 sa ating SOA Question and Answer pa Premyo portion. At syempre, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa dahil alam ko pong kayo'y na-excite ng marinig o mapakinggan dito sa ere at alam kong kayo'y nakatutok na sa inyong mga radyo upang mapakinggan ang inyong mga naggagandahang mga pangalan. Kaya sisimulan po natin sa pag-a-announce ng mga winners noong May 28, 2012. So ayan, pakinggan po ninyong mabuti yung mga pangalan. Congratulations po kay Mr. Josenilo Baliwag ng Solana, Cagayan, kay Mr. Wilfredo Crisostomo ng La Torre North, Bayombong, Nueva Vizcaya, at kay Mr. Teodoro Reyes ng San Mateo, Isabela. Congratulations po sa inyong tatlo at ayan, puro lalaki pong nanalo sa ating SOA pa premyo noong May 28, 2012. Gaya po ng aking sinasabi sa ating mga previous na SOA pa premyo portion, abangan nyo lamang po ang mga anunsyo sa radyo para po sa pag-claim ng inyong mga prizes o personal po namin kayong kokontakin. Isunod na po natin ang mga nanalo naman noong May 29, 2012. Makinig po tayo ulit at baka isa na po dito ang inyong mga pangalan. Congratulations po kay Mary Jean Manglalan ng Kabuluan, Alcala, Cagayan, kay Sixto Bacani ng La Torre North, Bayombong, Nueva Vizcaya, at kay Milagros Reyes ng San Mateo, Isabela. Congratulations din po sa inyong tatlo.
Kayo po ang mga mapapalad na nanalo sa ating SOA pa-premyo portion noong May 29, 2012. At syempre, teteksan din po namin kayo regarding sa inyong mga prizes. At para po sa inyong mga nag-aabang ng mga papremyo, ulitin ko po, kayo po ay personal naming kokontakin o di kaya'y abangan nyo lamang po ang mga karagdagang anunsyo sa ating radyo, kaya't ugaliin lamang po natin ang pakikinig sa Magsasakang Pinoy mula Lunes hanggang Biyernes. At abangan nyo lamang po ang aming pag-aanunsyo sa iba pang mga papremyo winners sa susunod pang mga araw. Heto po muli ang inyong lingkod, si Kasamang Barbie. Magpapaalam na muna ako sa ngayon. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Ada pa isang senyas ni Miss Barbie, ket kaslamay naig deto'y kagabsat, ti maisayang katto a final examination when no maudi a panag-examen, dagiti enrollees tayo dito'y radyo eskwela sa Gulayan in Tunbigat. Okay, kasamang Barbie, take it away. Nais ipaalam ng ating palutuntunan dito sa Magsasakang Pinoy sa espesyal na edisyon nitong Radyo Eskwela sa Gulayan tungkol sa gaganaping final examination o panghuling pagsusulit. Ang nasabing pagsusulit ay isa sa himpapawid sa araw ng Miyerkules, petsa 25, bukas na po ito ng buwang kasalukuyan. Ang pagsusulit na ito ay kinakailangang lahukan ng lahat ng mga rehistradong farmer enrollees dito sa kasalukuyang ginaganap na paaralang panghimpapawid. Katulad ng nakaraang gitnaang pagsusulit, ang panghuling pagsusulit ay isa rin sa mga batayan sa pagpapasya o pagpipili ng mga hihiranging 10 kikilalaning most outstanding farmer enrollees o mga rehistrado at pinakabantog na magsasakang sumali sa ating patapos na School on the Air o Radyo Eskwela. Ang mga naibigay na 4 na batayan sa gaganaping pagpapasya ng mga hihiranging 10 kikilalaning magsasakang mag-aaral ay ang mga sumusunod. Pang-una, ang lecture notebook na naglalaman ng maayos na talaan ng mga nakaraang aralin na naipamahagi at tinalakay ng mga resource persons o subject matter specialists sa Radyo Eskwela sa Gulayan. Pangalawa, ang kabuoang resulta ng mga arawang pagsusulit pagkatapos ng pagtalakay ng bawat paksa. Pangatlo, ang nakamit na score o puntos sa midterm examinations o gitnaang pagsusulit. At pang-apat ay ang nakamit na score o puntos sa final examinations o panghuling pagsusulit. Ang bigat na itinakda sa mga nasabing batayan sa pagpipili ng mga hihiranging outstanding enrollees ay pare-parehong 25% bawat isa sa mga kababanggit lamang na batayan. Uulitin ko po na mahalaga ang paglahok ng lahat ng mga rehistradong mag-aaral sa gaganaping pagsusulit bukas para maisama sila sa mga pipiliing outstanding farmer enrollees. Huwag kalimutang lumahok sa nasabing pagsusulit na maisa sa himpapawid na bukas, petsa 25 ng buwang kasalukuyan. Maraming salamat po. Salamat, Miss Barbie. Ket sapay ta nangato amin ti ma-score dagiti kaeskwelaan tayo nga examen to inton bigat. Dito yan gagayam may kakaeskwelaan may kapuso, kapamilya, ken kasanggami diti Radyo Eskwela sa Gulayan, tinagngudwan ti parang tayo itabigat, ken maudi a presentasyon, ken special nga edisyon dito'y Magsasakang Pinoy. Agyaman tayo ti adu kadagiti vegetable production specialists ken experts ang nakatakunay na tayo kadagiti naglablabas ngal aldaw bayat anatratar ti production technologies wenno wagas ken teknolohiya tapno mapatano ra na imbag dagiti nagduduma a klase ti papakbeten atat nateng ditoy bukod tayo a rehiyon. Sapay tagadagiti sumarsarunong aldaw ti mabiit ket makigrupo kayon tumanen kada kami gaputad da kami ken dagiti banwar tayo ti panagpatanor ti taraon panagpaado tinat nateng ket agururay da asisasegga amasursurwan manen ti baro nga informasyon ken adal may naig ti panagmulmula tinat nateng. Da kami met diti Radyo Eskwela sa Gulayan, namnamaen mi nga adda kuma na ibati nga adal, ken sursuro kadagiti siyaanos ang nagdangdingeg kada bigat, bayat ti katempuan ti pag-eskwelan tayo ti tangatang.
tinagan ti High Value Crops Development Program may matmatunan ni Mr. Robert Olinares ken ti opisina ti DA Regional Field Office No. 2 ngay pangpanguluan met tinalibtak a Regional Executive Director Lucrecio R. Alviar Jr. Pumakadang ruden to'y pagayamyo kasamang Rod Sonico ken agdadanggay tayo to kumamanen inton madanon ti sumaruno a panagtitin na konen tayo ti tangatang. God bless to everyone. Radyo Eskwela sa Gulayan, isang panghimpapawid na pag-aaral tungo sa matagumpay na produksyon ng gulay sa pamamagitan ng paghahatid ng mga makabagong teknolohiya at pamamaraan para mapabuti ang kalidad ng pagkain at mapalaki ang kita ng mga magsasaka at mangingisda. Inyo pong napakinggan ang isang pagtatanghal ng ating palatuntunang Radyo Eskwela sa Gulayan. Hanggang sa muli, Radyo Eskwela sa Gulayan, Radyo Eskwela sa Gulayan. Ating bayan.